Para doon sa nagtatanong kung nasaan na ba ito si Arvin Tolentino, kung sa Northport ba mananatili o hindi, ang sagot yan ay ite-trade ito. Ang tanong na lamang ay kung sa Magnolia o San Miguel. Ayon dito sa mga insiders, baka malamang sa San Miguel ito mapunta. Alam natin ng mga fans sa Magnolia gusto talaga si Arvin dahil yan ang kinakailangan nila, pero mukhang si SMB talaga ibibigay. Pero magkakaroon daw ng isang 4-team trade kung saan kasama itong Magnolia, San Miguel, Northport at Converge. At kabilang doon sa mga players na involved yan, itong si Arvin Tolentino, si Calvin Abueva, itong si Jeyo Ambohot, at dito sa panig ng San Miguel, hindi pa natin nasisiguro kung sino involved dyan. Baka itong si Terence Romeo o kaya si Jericho Cruz. Hindi pa rin natin sigurado kung paano yung magiging split ng mga players. Kung itong si malamang sa San Miguel mapunta, itong si Arvin Tolentino. Samantala naman, dito sa Converge mapupunta si Calvin Abueva. Malamang dito sa Magnolia, itong si Jeyo Ambohot at dito sa Northport si Jericho Cruz. Hindi pa na masasabi na final yan, pero posible na magkaroon ng mga player movements na additional na idadagdag dyan. Baka may mga draft picks pang ibigay. At malay natin ang San Miguel, baka hindi si Jericho Cruz ang i-trade nila. Posible na itong si Terence Romeo. Depende kung sino hihilingin ng Northport dyan. At itong Converge din, alam natin, marami ng big men ngayon. So baka hindi si Jeyo Ambohot ang ibigay nila. Depende kasi yan doon sa magiging hihilingin din ng Magnolia Chicken Templados. At syempre doon sa usapan ng management. Ang maliwanag dito, kahit nasabihin na natin na pagbigyan ng San Miguel at sa kanila mapunta si Arvin Tolentino, itong Magnolia nakuha naman si Xavier Lucero na isang mahusay na 6'7" power forward at pwede nilang magamit yan sa kanilang rotation. Pagdating naman sa scoring, si Jerome Lastimosa isa sa pinakamahusay na scorers, nasa UAAP pa. So pwede niyang punuan kung ano man yung pagkukulang na hindi nila nakuha si Arvin. Ang Terra Firma Jeep ngayon ay mukhang namomroblema dahil ayon sa mga reports baka itong si Christian Standhardinger ay hindi magtagal dyan. Well, actually wala namang nag-iisip na magtatagal talaga yan. At baka daw i-trade sa Magnolia. Pero mukhang ang lumalabas na report baka itong si Standhardinger daw ay tapusin lang yung kanyang kontrata at pagkatapos noon mag-abroad na. So, iiwanan itong Terra Firma. Katulad nung nangyari dito kay Jordan Hedding, din draft nila, hindi naman naglaro. Itong si Roosevelt Adams, umalis na rin. So, malamang ganyan daw ang mangyari dito sa Terra Firma. Ang sabi nga nung iba, yan daw ang dahilan kung bakit ang Barangay Ginebra ay tinrade na itong si Christian Standhardinger dahil alam nila na aalis na rin ito sa Pilipinas. So, iyan ngayon ang problema ng Terra Firma Jeep kapag nawala si Standhardinger. Tignan natin kung ito nga ay matutuloy, pero sa ngayon masasabi ko na kung yan nga ay mangyari, magkakaroon ng malaking problema itong Terra Firma pagdating sa kanilang sentro at pati na ang SMC. Dahil ang plano daw ng SMC ay i-trade itong si Standhardinger dito sa Magnolia. Pero dahil nga hindi naman nila dahil kung si Standhardinger ay magpupunta sa abroad, mawawalan ng center itong Magnolia. So, yan ngayon ang titignan natin kung ano ang gagawin nila. As it is, itong si Christian Standhardinger hindi pa maliwanag ang plano. Ayaw ng SMC na mag-abroad itong si Standhardinger. Gusto nila magpunta to sa Magnolia or baka bumalik sa San Miguel. Dahil ang Magnolia gusto pa ng isa pang big man at ang San Miguel parang hindi na kontento sa laro ni Mawala Tautua. So tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito. Dahil kasi kung mawala si Standhardinger, magkakaproblema sila sa big man dahil ang daming nakuha ng Converge at Rain or Shine. At pag yan naging karibal nila, magkakaproblema yung dominance ng SMC sa PBA.